Sikat ang araw sa Blossom City. Naisip ni Zuo Fan na hindi pa siya nakakakita ng mas magandang babae. Naisip niya na sinusubukan niya lang mapaamo si Sister Chu Chu noon pero ngayon totoo na ang sinasabi niya. Naisip niya na totoo na ang mga babaeng may magagandang mata ay napakaganda. Naisip niya na si Sister Chu Chu na siguro ang pinakamagandang babae sa mundo. Naisip niya na hindi niya maisip na may makakahigit pa kay Sister Chu Chu. Nanlaki ang mata ni Zuo Fan. Naisip niya na malas. Tumakbo si Zuo Fan palabas at sinira ang pinto. Naisip niya na hindi siya iniwanan ni Sister Chu Chu ng Buddha's elixir. Naisip niya na kailangan niyang magsimula ulit. Naisip niya na bakit hindi niya ito kinuha kanina. Naisip niya kung isa ba talaga siyang manyok. Naisip niya kung nabulag ba siya sa ganda ni Sister Chu Chu. Lumipas ang 3 araw. Sumigaw si Dong Chanba mula sa labas na nandyan ba si Brother So. Kasama niya si Dong Xiaowan. Nakaupo si Zuo Fan sa kwarto. Nagulat si Zuo Fan nang makita ang dalawa. Sumigaw si Dong Chanba na sa wakas nahanap din niya ito. Sinabi ni Dong Chanba na natutuwa siya na ayos lang si Zuo Fan. Biglang tumilapon si Dong Chanba pabalik. Naisip ni Zuo Fan na dahil iyon sa lason ni Fu Yan. Naisip niya na dahil din yun sa Dark Moon energy ni Sister Chu Chu. Naisip niya na sa wakas ay naabot na niya ang Spirit Forge Level 2. Naisip niya na sapat na ang lakas ng katawan niya para labanan ang Heaven Tier Master gamit ang lakas lang. Sinabi ni Zuo Fan na hindi na kailangang lumayo pa ni Dong Chanba. Sinabi niya na para bisitahin lang siya sa slums. Bumangon si Dong Chanba. Sinabi ni Dong Chanba na tama na ang kalokohan. Tinanong niya kung ano ang problema ng bahay ni Zuo Fan. Sinabi niya na parang sinampal siya sa mukha nang pumasok siya. Sinabi ni Zuo Fan na baka hindi dapat pumapasok sa bahay ng iba nang walang permiso. Sinabi niya na 3 araw siyang nag-cultivate. Sinabi niya na naglagay siya ng defensive sigil formation para walang makagambala sa kanya. Nagulat si Dong Chanba. Tinanong niya kung alam ni Zuo Fan kung paano gumawa noon. Sinabi niya na kung hindi lang niya kilala si Zuo Fan ay iisipin niyang ibang tao na ito. Sinabi niya na ilang taon lang ang lumipas pero mas lumakas na si Zuo Fan. Sinabi niya na pati alchemy skills ni Zuo Fan ay gumaling din. Tinanong niya kung ngayon ay marunong na rin si Zuo Fan ng sigil magic. Tumawa si Zuo Fan at kinamot ang ulo. Sinabi niya na siguro ay medyo irresponsible siya noong kabataan niya. Sinabi niya na malaking wake-up call ang pagtanggi ng ama at kapatid ni Dong Chanba sa kanya. Sinabi niya na kalimutan na lang nila kung paano siya dati. Tinanong ni Dong Chanba kung sinasabi ba ni Zuo Fan na kasalanan niya ang lahat. Tumawa si Dong Chanba. Sinabi niya na dapat ay maging katulad na lang siya ni Zuo Fan. Sinabi niya na magsisimula na rin siyang mag-training. Sumagot si Zuo Fan na malapit na si Dong Chanba sa peak potential nito. Sinabi niya na kung sipag lang ang kailangan ay maraming martial arts master na sana sa mundo. Naisip ni Zuo Fan na hayaan na lang niyang mangarap si Dong Chanba. Tinanong ni Dong Chanba kung nasaan si Miss Chu Chu. Sinabi niya na hindi siya makapaniwala na nailigtas ni Sister Chu Chu si Zuo Fan. Sinabi niya na isang himala iyon at nasaan na ito ngayon. Bum-ontong hininga si Zuo Fan. Sinabi niya na mahabang kwento iyon. Naisip niya na isang malaking oportunidad ang lumapit sa kanya pero hindi niya kinuha. Naisip niya na nagsisisi siya ng sobra ngayon. Naisip niya na kung bibigyan siya ng langit ng isa pang pagkakataon ay gagawin niya ang lahat. Namumula ang mata ni Zuo Fan. Tinanong ni Dong Chanba kung umalis na si Sister Chu Chu. Bum-ontong hininga si Zuo Fan. Hinawakan ni Dong Chanba ang balikat ni Zuo Fan. Sinabi niya na grabe at tinamaan nga ng gusto si Zuo Fan. Sinabi niya na ayos lang iyon. Sumigaw siya na pag-ibig ang mananaig sa lahat. Sinabi niya na siguraduhin lang ni Zuo Fan na hindi napakawalan si Sister Chu Chu sa susunod. Umirap si Dong Xiaowan sa likod. Sinabi ni Zuo Fan na mali ang pagkakaintindi nila. Sinabi ni Dong Chanba na baka umalis si Sister Chu Chu dahil may iba na ito. Sinabi niya na maraming isda sa dagat kaya bakit maghihintay sa isang babae lang. Namula si Dong Xiaowan. Sinabi niya na baka ang perpektong babae ay nasa harap na ni Zuo Fan. Ninas si Zuo Fan. Sinabi niya na mukha ba siyang problemado sa pag-ibig. Sinabi niya na naiinis lang siya dahil nakatakas ang Buddha's elixir. Tinanong niya si Dong Chanba kung may kailangan ba ito sa kanya.
Tinanong niya kung chine check lang ba nito kung buhay pa siya. Sinabi niya na kung yun lang ay may sagot na ito kaya pwede na silang umalis. Nagulat si Dong Chanba. Sinabi niya na muntik na niyang makalimutan. Sinabi niya na chine check niya ang mga sugat ni Zuo Fan. Sinabi niya na para sa kapakanan ng pareho nilang pamilya ay kailangan sumama ni Zuo Fan sa kanya. Hinawakan ni Dong Chanba ang kamay ni Zuo Fan. Sumigaw siya na sumunod si Zuo Fan sa kanya. Hinailan niya si Zuo Fan palabas. Naisip ni Zuo Fan na ano na naman itong kalokohan. Naisip niya na mukhang seryoso si Dong Chanba tungkol dito. Naisip niya na mabuti na rin itong pagkakataon para maghanap ng mga clue. Naisip niya na dahil nawala na niya ang bakas ng Buddha's elixir. Naglalakad ang tatlo papunta sa malaking gusali. Nakatingin si Zuo Fan sa gusali. Naisip niya na ito ang pinakamataas na tore sa 15 Blossom Towers. Naisip niya na hindi ba si Kai Qinglin ang leader nito. Tinanong ni Zuo Fan si Dong Chanba kung bakit siya dinala dito. Sumagot si Dong Chanba na ilang araw na siyang nag-iisip. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit sila napapahamak ay dahil ginalit nila si Dandan Xiao mula sa Peony Tower. Sinabi niya na sa lahat ng 15 towers ay ang leader ng Morning Glory ang pinakamakatuwiran at madaling kausapin. Sinabi niya na umaasa siyang hingin dito na ayusin ang sama ng loob. Sinabi niya na kung hindi ay hindi sila magkakaroon ng katahimikan. Sinabi niya na baka malagay sa panganib ang buong pamilya nila. Sumanghal si Zuo Fan. Naisip niya na kung talagang gusto silang tulungan ng leader dati ay hindi nito hinayaang makabalik si Dandan Xiao. Naisip niya na ang dahilan kung bakit ginawa nito iyon ay para alamin ang tunay niyang pagkatao. Naisip niya na pero mabuti na rin ito. Naisip niya na hindi niya tututulan ang audience sa tower leader. Naisip niya na tingnan niya kung gaano pa rin kalaki ang hinala nila sa kanya pagkatapos ng nangyari kay Fu Yan. Nakangiti si Zuo Fan. Sinabi niya na kailangan niyang purihin si Dong Chanba. Sumagot siya na tama si Dong Chanba. Hinawakan niya ang buhok niya. Naisip niya na dapat nilang dalawin ang tower leader. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.